Okay? Ano po? Ayan. Ano ang endemic? Di ba? Hindi pandemic ha? Endemic. Endless ba yan? Endless problem? Ayan, no? According to the, basahin natin, sabay-sabay. According to the decision with compromise agreement dated February 14, 1972, presiding Judge Enrique G. Agana of the Court of First Instance of Rizal, 7 Judicial District Branch. Branch 18, Pasay City, page page 24. 24. Code. Ah, Ito, code. quote na natin. Sinabi ni President Macapagal that the Republic of the Philippines Through its through its then then President, His Excellency Diosdado Macapagal, along with his then Honorable Secretary of Justice Salvador Marino, and now has adopted by His Excellency President E. Marcos, along with his Solicitor General representing as legal counsel of the Republic of the Philippines, waive its rights over the land. So ano ibig sabihin ng waive pagdating sa court? Diba? Yun, basahin natin. Means to give up its right over the land. So, kasi anong magiging role mo sa hearing? Wala ka naman palang dokumento. Di ba? Ba't ba sila walang dokumento? Kaya nagiging, ang tawag pa rin na isang term doon, estopel. Di ba? Na pumapasok ka sa isang hearing cases na hindi mo naman kayang isusundan ang dokumento. Para saan ka? Ayun. Kaya, nag-web na lang. So, pumasok naman sila sa compromise agreement. Yun ang sinasabi natin. No? Ang compromise agreement, pag narinig nyo lagi yan, ay yung pagdilino ng transfer of public land na pag-aari na for the welfare of Filipino people like munisipyo, plaza, hospital, kampo, Kalsada. nagagamit Park. na hindi naman natatama ng private property. Okay? Next, doon tayo dito. Ayan. Ito naman yung Philippine Historical Primer. February 4 ata yun ah. Yun ang memories ko nung Ayan. February 4, what? 14. Here's a decision. Opo. Ayan, sige. February 4, ha? Oo. 1972. Oo, February 4. February 4. Na, yun. Hindi 14 na. Valentine's ano yun? Valentine's Day. Ayos, ah. Baka sinusulat yan ay Valentine's Day. One. Kaya gusto pang bumati sa atin ng Valentine's. Happy, happy. Inana ni Cupido. Oo. Edit mo na yung... Okay. During the 4th century, the island called Maharlika, ito, nasa page 100 dito, a total geographical area of 169 million hectares of plain, mountains, forests, and sea, and has a territorial area of 1,049,212,100 square miles, with a total of, so ilang pa island natin nun? 7,134 High tide, low tide. islands. Yeah? The Luzon Peninsula, Low tide. the Palawan Peninsula, the Visayan Peninsula, the Mindanao Peninsula, including Sabah, and the Freedom Island of Espada. Sa atin ang sabi. Walang Yung Luzon, ah. Malaysia. Yung pinag-give up na pinamimigay na ni Eh, yung Senator Luzon Peninsula. Marcoleta. Pero Bakit di Luzon pa natin Peninsula. pamigay ang kalayan island na yan? Diba? Nung binomba na ng mga Pilipino, nagkano sa kanya. Hindi ko naman sinabi yun ah. Kasasabi mo lang po, pinag-give up muna sa China ang Kalayaan Island. Yun yung sabay sa atin. Di ba nasa Diba? Malaysia? Kala mo naman di ka namin napanood eh. Di ba? Balita. Napanood yun. Di ba? Ngayon, dinidinay, hindi niya rin sinabi, pinabubura pa. Nagalit naman si Lacson. Hindi pwede burahin niya, minutes yan eh. Oh. Di ba? Minutes of the hearing ng Senado. Hindi basta-basta binubura yun, yari ka rin doon, kaso rin yun. Di ba? Basta nasabi mo na hindi ka Pilipino, isa ka in-check. Ganun lang ang ibig sabihin doon. Di ba? Hindi mo pinagtatanggol mo yung China kaysa sa Pilipinas, di ba? No. The island had been in actual possession of the royal family since 4th century. Through the predecessor in interest King Luzon,
Tadyan. Lakan Tadyan, the first king of Maharlika. The royal clan are of Malayan blood, born from Malayan Federated Estate, so mga Malaysian race pala tayo. Migrated to Manila Island due to the cataclysmic evolution movement of the earth that affected human habitation. So naglipatan sila rito. Kaya nagkaroon ng Malayan race. So, tingnan natin yung susunod. Sino-sino yun nasa pamilya na yan? Para ma-establish. So, nag-establish na sila ng 1st century, meron na mga tribo per island, pero wala pa silang government. Noong 13th century, na-establish ang government ng Maharlika. Ito ang tawag na dyan. Royal children and descendants, si Raja Lapu-Lapu, eldest son, controlled Bactan Island, Visaya Peninsula. Actually, hindi lang siya kumontrol ng Visaya, pati Mindanao. Dahil nakasama niya si Subano Mandi sa Zamboanga Peninsula. Nakikipagrayutan din doon. Okay? Si Raha Suliman, second son, controlled the area of Manila, suburbs, married to Princess Tarhata Acuna Kahar, who gave birth to a son and baptized as Prince Lakan Tadyan. So, sino ang anak ni Raha Suliman? Si Prince Lakan Tadyan. Prince Lakan Tadyan got married and had a son named, ano pangalan? Prince Lakan Tadyan Taliano. Taliano. So, meron ng una si Raha, nagkanak ng Lakan, at yung pangalawa din, Lakan din, pero mayroon ng Lakan Tadyan Taliano. So, yan yung mga Tadyan na nakikita at narinig nyo. Then, pumasok na rin si Raha Magatsalamat, controlled the Cagayan Valley in the north of Luzon. Ano yung lola mo? Oo. Ito yung mga inugat na natin, kasama si Raha Lakandula o Lakandula. Raha Majinda, controlled Bohol with Raha Kabingsuan. Raha Kabingsuan eventually controlled southern Mindanao. Raha Colombo ruled in Limasawa Island, Visaya Peninsula. Raha Humabon controlled ruled in Cebu Island. And Raha Sikatuna, also in Bohol Island. So, ano nakalagay sa note? Basa niyo po ba yung note? Note, it is very clear. It is very clear that that Maharlika has established civil civil government government under the rulership of the kings and royal family and descendants long before the invasion and occupation of foreign powers. Consequently, the Philippine government did not exist during the port. during the 4th Walang. century. Tama, no? Galing Kaya pa walang sasabihin na walang karapatan ng mga tribo sa lupa nila. Actually, sa kanila pa nga ang malaking karapatan. Kaya yung narinig natin ilalagay sa Kati ang native title ay kalokohan talaga yun. Kukunin ng sibil, ilalagay sa eminent domain at public land ang private land. Ang native title ay private property yan. Yes. Bakit kailangan malagyan siya ng Kati? Ano ba yung Kati? Subtle way of confiscating the private property. Sorry to say. Diba? Yan yung sikretong pandurugas ng agency para makuha yung lupa mo. Kaya sorry to say. Saya-saya nila pag nagkaroon ng kati at kaltik. Oo. Kaya pag hindi kayo marunong sa batas ng titulo ng lupa, native tsaka ng torrents, maaagaw talaga yan. Yes. Kaya nga gusto natin magpag-graduate ng customary lawyer tsaka tribal lawyer. Dahil tinatanggap na po sa court ang tribal lawyer at customary lawyer. Lalo na bibigyan namin kayo certification to appear in court. Yes. Our compadres and pañeros can face you. Ngayon yan, di ba? At kaya namin ipagtanggol ang aming tribo. Diba? At tinatanggap yan. Ako nga yung lawyer ng Subano Mandi sa Zamboanga. Malaking depensa ginagawa ko doon dahil yung mga LG pinagdudugas yung lupa ng mga Subano. Diba? Pero dito ko dinala ang hearing sa Manila. Sabi ko, dito natin dinala hearing. Bakit di na ako makabalik ng buhay eh? Okay, tingnan natin ang susunod. According to the, ano yan? Land Registration Commission. LRC.
no? Commissioner Oo. Antonio Land Noblejas. Registration Land Commission. Registration Commission, o Commissioner Antonio, ito yan, no? Yung may author na libro na to, di ba? Naging commissioner ito. Si Antonio Noblejas, kaya magaling niya na-compose itong libro. No? Kasi siya yung, the government position paper over the same subject land has been strongly opposed under the principle of previous temporary forfeiture jury by the private landowner. Considering that no less than the amicus curiae, naintindihan niyo ba yung mga pinagsasabi ko na yan? Amigos ko rin. Oo, amicus Ano yun? curiae. Ano ibig sabihin na amicus curiae? Tanong ko si Google. Amicable settlement. Ay. And the court, more or less mga ano yan, no? Mga settlement na yan. And the court were the ones who confirmed the legitimacy of the physical evidence of the said land ownership. So, pumukod sila, only the court can consider or prove the legitimacy of your ownership. Hindi pwede si government. Tama? Oo. Yun sinasabi ko lagi sa Sibaw. What authority do you have to determine who is the right and who is the wrong for this documentation na nasa inyo? Di ba? Torres yung hawak nyo. Siya naman, TCT. Sino ba kayo? Di ba? Isa lang kayong committee ng Architectural and Engineering sa City of Baguio. Hindi po kayo mga RTC rito. Di ba? And what right do you have to determine ito, for demolition na to para sa pagbabayad ng fine, ito po. Walang ganon. Ipasa nyo sa korte yan para maniwala pa kami sa pinagsasabi nyo. Committee lang kayo, nag-judge na kayo ng demolition. Hindi mo po. Ha? Wala akong ganon, sabi ko. Ang tapang mo masyado. Hindi na alam, yun yung nasabi, sino ba yung mataas na bata na yung tapang-tapang? Mas matapang pala ako sa kanila. Nagsasagot ko talaga eh. Kala nila, ubra yung mga pinagagawa nila eh. Diba? And the court, therefore, the government should be barred by statute of limitation or stopper. Yun sinasabi ko. For public interest. Hindi ka pwedeng pumasok sa court nang nilalaban mo, wala ka naman dokumento. Since the people demand honest services from the government. Because the government, ano sabi doon sa malaking capital letter? 1, 2, 3. Because the government, sabi ko ba? Because the government never possess better ownership and legal rights. Amicus Curiae pala yung Friends of the Court. Ano na? Amicus Curiae. Friends of the court. Friends Okay. of the Court, Yeah, an tama. individual organization, government entity that is not a party to do suit, So, but maniwala is sa atin, ha? permitted by the court to provide information, Tingnan natin yung legal natuklasan advice nila NBI to Director. assist the Next. decision-making process. Next, ito. Yung natuklasan naman nila NBI Director Jolie Bugarin. Ano natuklasan nila? That time, ang Senate President ay ng Blue Ribbon Committee ay si ex-Senate President Hil Puyat. O, alam niyo na kung bakit may Hil Puyat sa Makati. May Hil Puyat. Naging Senate President yan si Hil Puyat. No? Puyat. Mga puyat yan. Oo. Kaya malalaki lupa rin yan. Mga pinagpupuyatan nila yan. Hindi ko alam pa paano ina-underground nila na karne. Saan yung malupa. And made an integral portion of the government position paper divulging several modus operandi of those in the LRC. So, sino ang mayroong mga modus operandi na ginagamit pa ang Decree 10139? Gaya nito si Adolfo, Norbin, at si mga akopyado. Puro Japek ito. Japek. Yeah? Hindi naman siya ino-authorize ng BLP para gamitin yung Decree 10139. Kaya ginagamit nila. Tapos hindi naman nila stated kung ano yung Decree 10139. Pero ginagamit nila. Diba? Kaya aralin. Kung nakita niyo yung libro na yan, isa lang ang tanong, in-authorize ba kayo ng bagong lahi? Kasi nakita ko yan, na binili nila.
Pwede mo makita ang dokumento na kayo ay inauthorize gamitin ang Decree 10139. Tama? Kung hindi, i-report ka namin. Yari ka na natin. Ganun, ha? Okay. So, ilan daw ang na-issue fake titles? 22 million. Yan, ang issuance fake of fake land titles. Diba? Dami, no? 22 million fake land titles over the subject land under the following procedure. Diba? Decision with compromise agreement, page 58. The Moro Court proceeding in the Sala of the LRC, case number 997, against the actual owner of the land contemplated by some government official in sino-sino ang sindikato? Malacanang. Nasa loob ng Malacanang. So, security of those developers who manage the validation of their fictitious land. Hirap, di ba, no? Paano mo bibiray niyan? Bawat bira mo sa LRA, sa RD, tumatama sa Office of the President yun. Tama? Di bongbong binabanata mo doon. Diba? Kaya, alala lang tayo, relax lang tayo. Right? Then, next. Ito yung mga congressman, mga senador, nakialam na, talagang ang dami peke. Yan natin. Ano sabi dito? Next. The Committee on Justice, na ngayon dumidinig sa kaso ng impeachment ni Sara, ay, ano sabi? Chaired by Laguna Representative Joaquin Chipenko, approved the subtitled bill on Consolidated House Bill number 212-314, of fake land titling imposing the capital punishment to have the committee scrutiny on the proliferation of spurious title. Spurious, ha? Torres title din ang gamit. Pero kalokohan, yan, kasama yan. Kasi ginagamit din namin office yan. Sila Adolfo, Norbin. Pumupunta daw sila kumukuha doon eh. Para palabasin. Pero ginagamit nila dokumento ng BLP. Oo. See, nakakuha niyo ang mga sindikato. Kaya pag nireview mo yan, bakit niyo binago itong 10139? Bigyan niyo ibang pangalan. Walang sasagot. Then ang sasagot, yun nagsasurvey sa BLP, si Norbin. Sasagot yun. Kasama pala sa sindikato yung isa na yun. Yung pinalayas na ng opisina. Okay? According to LRA Administrator Alfredo Enriquez, a total of 22 million. Ang dami nito. Baka kasama yung mga dokumento nyo dito. Di ba? 60% sa NCR na na-issue na TCT. 60%. Eh, nasaan yung 40%? Nasa province. Kasama kaya yung Benguet doon? Sa 40% na inisyo ng LRA ng fake title. Kasama. Sigurado, no? Tama? Malamang. Kaya anong ginawa dyan? However, all Spanish title under Certificate of Title 01-100,000 and its transfer Certificate of Title TCT deriving from said OCT had been declared non-bankable due to fraudulent characteristics and null and void. Ab initio. So, kung TCT mo ay number, From the beginning. di ba? Nadamay ba si 01-4? Nadamay? Damay. Nadamay, 01C. Nadamay din ba si 4134 o 36? Damay. Nadamay din ba si 779? Damay. Damay. Pero ang dinideclare nito si 779. Di ba? Dapat to rin system law ang deklarasyon kasi hindi na to qualified to have a bankable. Ang bankable itong TSL kasi tatlo na ang pinipresent niya. Okay? Then, naman sabi, null and void ab initio. Ab initio. Mula't simula pa, ibig sabihin nun. By the court on July 14, 1964, by the virtue of the petition filed by the Republic of the Philippines under LRC Civil Case number 997, which was consolidated to LRC case, civil case na yan. Ito na ngayon, yung Decision of Compromise Agreement ay case number 3975-P. Yan, ha? 3979. Yan, next. Ano na mangyayari sa atin? Yan, next. Ayan. Ano ang basa nyo dyan? Sabay-sabay, basa natin. No. Eminent. Domain. No
occupants of the land who by themselves and their predecessor in interest had been in possession of the land since time immemorial. Tama? Their possession of the land for such length of time justified the presumption that the land had never been part of the public domain. Tama ba yun? Kailan natatag uli ang Republic of the Philippines? 1990. 1945. June 12, 1945 sa Kawit, Cavite. So, paano siya mag-i-establish dyan na meron siyang ownership? Kung since time immemorial, ay meron nang nag-aangkin ng private property. Di ba? And maski yung mga Kastila, walang karapatan. That's why, may karapatan ba si Ferdinand Marcos Sr. na mag-decree ng PD 892 na pinapawalang visa lahat ng mga Kastilang titulo? Yes, Pwede. as the president. Oo. Kasi that time, parliamentary, kaya decree ng decree siya. Di ba? So, inaral niya to. At alam niya ang future natin. Magkakagulo tayo sa lupa. Ha? Kaya inayos niya to. Okay? Yan na. Then next, pumasok na tayo sa next na yan. Yan. Republic Act 496. Anong basa niyo dyan? All holders of Spanish title or grant should apply for registration of their land under Act 496. Dapat ang title na niyan, Land Grabbing Act. Otherwise known as Land Registration Act 496. Yung sinasabi natin kanina pa. Within 6 months, since February 4, 1976. Diba? Effectivity of this decree, thereafter all Spanish title cannot be made as evidence of land ownership in any registration proceedings under the torrent system. So bakit siya nagiging unregistered? Dahil hindi siya nailagay sa torrent system law. Okay? Ulitin natin. Section 2. Hindi na i-torrents, anong tawag? Unregistered. Unregistered land. Land. Kaya pag yan, nakita ni assessor, nakita ni mayor, nakita ni city councilor, uy, pwede tayo magbenta ng lupa, mga delinquent na to, mga unregistered na to, titirahin niya yun yan. Kaya ang tawag doon, yahe, yung mga city councilor, si mayor, tuwa. Di ba? Talagang nakakuha sila ng negosyo sa Cordillera. Tama? Tapos pag binibigkas mo yung torres, di ba? Nakakontra yun, hindi niya raw pasusunod dito hanggang siyang mayor. Eh di wag mo sundin. Di ba? Bakit di ka na ba mamamatay? Di ba? No one is above the law. Ang kailangan hindi kasi mo gawin mo matino. Tama. Di ba? Na ang mga taga-Baguio na secure sila sa kanilang mga lupain. Na hindi nag-aagawan, hindi nag-aaway-away, hindi nangangambang mawala ang lupa nila. Di ba napakagandang legacy? Kaysa itong buong barangay na to, nabili na po ito ng Global City. Naku, yari ka! Di ba? Inalok sa Global City pala yung barangay mo. Kaya isang araw, pag hindi mo nilabanan yun, wala ka na rin barangay, kagawad. Gusto mo maging kapitan pa. Ano? May election pa naman, yung pala, wala nang barangay. Ang transfer kami sa Mount Idzay. Wala. Noong kapitan ka, Yeah. boss na to. So next, ano mangyayari? Ito na yung... Kapitan ka talaga siya. Next. Ayan. Congressman na dapat pala. Bindaran niyo. So next. Ito yung creation of the torrent system law. Ayan na yan, nabanggitan natin. Yun yung states. Ilan yung states na that time na ginagawa ito ay 11 states yan. Diba? Okay? Nandyan ang ano mga states yan nandyan? State of Iowa. Minnesota. Massachusetts. Colorado. Colorado. Georgia.
Hawaii, Hawaii, New York, New York, North Carolina, Ohio, Washington. Kaya naka-Torres yan. Tama ho? Kaya wag kayong maglalangrab dyan, naka-Torres yan. Kasi tayong Pilipino doon sa Washington. May simbahan tayo doon sa Washington. Hoy, baka mag-rehistro ka ng lupa dyan ha, naka-Torres yung Washington. Alam mo mga Pilipino, puro mandarambong din pagka nakakita ng opportunity. Pare, Maglaland grab doon. total, umuho pa lang tayo. Pa-Torres na natin. Wala ka, di ba? Sila lang. Kaya ano lang. Doon sa Suliman. Sila. Maging maingat lang. Okay? Next. Ano pa sabi dyan? Yan yung mga hilera ng ating pinag-uusapan. Di ba? Yan. So, ano na, mula Spanish title o mula Spanish regime, ano nangyari na? Di ba? Makikita nyo paano nag-evolve dyan, di ba? Sir, colonial, yan. Legislature, yan. Bumaba tayo sa yung from pre-colonial, napunta kay Robert Torres, 1864, 1880. Di ba? Founder of South Australia. Okay? At kay Sir Robert Torrens, 1814, ayan. So, pumunta siya hanggang 1857, dito, doon sa Pass the Law, ay na-approve ang Torrens System Law, kaya tinawag na siyang Real Property Act, 1858. No, pumasa yung batas na yon. Then, transfer real property under the system, 10 states of America, it operates in Australia, Canada, and New Zealand, yung known as Torrens System Law. Tama, di ba? So, hindi lang yung bago. Matagal na yun eh. Di ba? Ang kagandahan nga, inumpisahan din sa atin ng Amerika. Next. Ano pa sabi? Ayan. Yung Philippine Torrens, ayan na. Pumapasok na tayo sa Philippine Torrens. Ano ang mangyayari sa atin? Diba? Ano lang? Ayan. Ayan yung Torrens system na introduce sa mga Pilipinas at 496. Yun nga. Yung sinabi na natin, November 6, 1902, in-implement ang Act 496. Sasakop pa tayo lahat niyan? Yung Torrens system? Sakop po tayo. Kasi hindi tayo pwedeng hindi magpasakop, gagarayan tayo ng Amerikano. Tama? Kaya kailangan sumunod tayo sa Act 496. Yun, tama ang date doon, February 4, 1970. Yan, tama, di ba? Ano lang, typographical eh, okay? Then, ano pa? No, sunod na natin. Yan. Ayan yung isa pang Philippine history niya. So, kung kayo naghahanap ng kasaysayan, bakit bumaba ang Torrens sa atin? Ay, yan pa ang isa. Ano napansin nyo? Di ba? Philippine Torrens System, Torrens title. Di ba? Anong ginawa niya? Sinundan niya yung Act 496, February, di ba? 01, 1903. Amended 1529, naging 1529 siya. 1978, June 11, na-amenda ng Act 496. Known as Property Registration Decree. Yun sinasabi natin. Dapat hindi ka na LRA. Dapat ikaw ay PDR. O ano? PRD. Property Registration Decree. Tama? Kasi yung authority, nag-authority ka eh. Yung baga, ini-slave mo yung mga Pilipino eh. Dahil alam mo, may police power ang government, sinasamantala mo yung kung di ka magbabayad ng 100,000, hindi namin ilalabas yung titulo mo. Huwag ganyan eh. Kasi authority nga labas sa kanya. Di ba? Hindi kaya nitong 1529, kung gagawin nila bagoy, amendahan nila yung kusina nila, ang tawag doon ay PRD. Di ba? Hindi yung President Rodolfo Digong. Hindi ganun ha? PRD means Property Registration Decree. Yan yung 1529. Walang lupa na ipare-receive sa RD nang hindi naka-decree na tama sa kanyang property. Tama? Di ba? Kaya inamenda siya 1978 hanggang nagkaroon na yun na, Land Registration Act 496 ng 1976 at bumaba na yung PDA 892, yung sinasabi natin, yung 1976, February
16, bumaba na siya. At ano pa ang bumaba dyan? Mabasa niyo po ba? Hindi na batik-batik. So, hanggang ito na nga, bumaba na yung decree na null and void ang 01-4 at yung 4136 ay na-consider na siyang wala nang saysay, hindi na siya bankable. Dahil may nagpa-torrents na isa na sinunod ang torrents system. Okay, next. Then, matatapos na natin. Ano ba? Ito. Ano sabi dito? Basahin natin yung first paragraph. 1, 2, 3. Torrents title guarantees Guarantees indivisibility. It shall not be subject to collateral attacks. It cannot be altered, modified, or cancelled except in direct proceedings in accordance with law. PD 1529 and Section 48. Yan ang kaso ng bayaw ni Inaltered niya. ni Pastor Manny. Manny Kiwas. Dalawa sila eh. Dami si Manny. Damay siya. Inalter nila yung dokumento ng torrent sa social media. Kaya mag-aalter Oo, yan. Ang kaso niya ay violation of Section 48 PD 1529. Inalter nyo ang decision ng court. Ha? Okay. It gives notice to the whole world. Once hawak mo na ang torrents mo, ninonotify natin ang buong mundo na ikaw talaga ang may-ari ng property mo na yan. Yun ang dapat makita natin sa government. Irespetuhin din nila ang bagong lahi. Dahil tumutulong na nga tayo, ma-privatize at ma-partibay ang mga lupain ninyo. Di ba? At sinasabi na natin sa buong mundo, huwag niyo pakialaman to, huwag niyo kami sakupin at huwag niyo kami invade. Dahil ito ay internationally registered property. Hindi lang to locally registered, kundi ito ay internationally registered. Yan po yung hawak ng ganito. Kaya hindi nila matanggap. Hindi nga nila basahin yung batas na nandyan. At ayaw nilang sundin yung en banc power na binigay sa torrent system ng Supreme Court. Tama? Okay, ano pa? At ano raw ang isa pa? It cannot be used as shield for fraud or for enriching a person at the expense of others. Yun, sinasabi natin kanina. Hanggat maaari, kung inisyu namin ito sa inyo, magsabi rin naman kayo kung ibebenta nyo na. Tama? Kasi, kawawa yung bumili, hindi nakapangalan sa kanya. Hindi kasi siya authorized mag-transfer ng pangalan at ilipat yung some square meter sa kanya. Ha? Kasi ganun yung iba, nagugulat kami. Wala na rin sa kanya to. Binenta mo na, binenta mo. Hindi ka nagpunta rito sa opisina. Dapat nag-transfer ka. Kasi hanggat iyan ay hindi nakatransfer sa bumili, ikaw pa rin ang may-ari niyan. Yun ang dugas doon. Tama? Mali yun. At fraud yun. Fraud. Yan gamit mo sa kalokohan ng torrents system law. Okay? It is not designed to protect and shield the one who had committed fraud or hold titles in faith. Tama? Kaya ang BLP, sa truth lang yan. Huwag tayo luloko-loko rito. Malalaman din namin yan. Gaya sa Mindanao, gumamit ng shield ng BLP. Kala niya, yun na yung shield. Hindi yun ang shield. Yeah? O yung pinaka-seal ng dokumento. Dinala nila sa court. Tinanong ng court, sa inyo ba ito? Hindi po sa amin yung seal na yan. Lagot. Nag-alter sila doon. Liable ngayon siya doon. Inamin ko pala sa kalokohan to. Yari ka rin. Dinidinin ng BLP. Yun sinasabi namin. Nag-authorize kami, pero pag ginamit mo sa kalokohan niya, ididinin ka na ang opisina. Hindi po na yung member yan. Kinopya niya yan, in-alter niya yan. Kasuhan niyo po. Naging fake yung Tapos police. ka. Di ba? Kasi nasa korte na tayo, ba't maglolokohan pa tayo? Yan, kaya kailangan totoo tayo sa bawat galaw. It protects the title holder in good faith and can be used as shield for fraud, chicanery, deceit is not to be countenanced, a duplicity is not to be rewarded. Yan. So, maraming nang ginawa ng mga kalokohan dyan na nahuli natin. Kaya lang, hindi naman namin na pinapakaso na. Kung hindi sagutin mo yung korte, hindi ka namin tutulungan dyan. Kanto.
Tama? Puno na kaya ito? Diba? Medyo mabigat yun pag hindi ka natin tinulungan. Bakit? Walang magpapatunay. Kami nag-issue niya. Pag magkasuhan sila, wala kayong tulong. Wala. At ako, kulong namin siya dun sa kaso na yun. Tuluyan niyo po yan. Ididiin pa. Madidiin pa siya. Kasi inaltered niya eh. Hindi naman yan ang aming dokumento eh. Diba? Yan. Then next, ito. Pag-usapan natin yung susunod. Land, basa. Land acquisition of of ang bagong lahing Pilipino and and Development Foundation Foundation Incorporated. So, paano napunta ito? Yung sinasabi natin kanina, ito na yung kopya nyo. Di ba? Certain Mr. Mario Landicho, land examiner of the DNR, issued a certification address to the Director of Land Registration Titling Division. So, sino yung nag-issue? Si Mario Landicho. Sino si Mario Landicho? Land examiner of the DNR. Ano ang issue niya? Nung dated August 19, 2003, stating that as per their record, the original certificate of title OCT number number 779 was ito transferred. yung kay bagong kay Don Domingo was transferred. Anong word ginamit ni Landicho? Nilipat na. Was transferred to bagong lahing Pilipino. Nagigit nyo na. Bakit naman ganun ang wording ni Mario? Dahil nakita nila ang presentasyon ng DOAS. Deed of Absolute Sale. Wala kang magagawa na bayaran yung dokumento. Hindi nyo naman binabayaran. Wala nga kayong planong bilhin ng dokumento ni Don Domingo. Dahil sinasabi nyo, by eminent domain, we have regalian doctrine, we have the authority and police power to confiscate and get all your properties. Ha? Kaya, yan yung kayabangan ng Republic of the Philippines. Yung pala, kalabas-labasan kay Agana, magwe-wave. Wala po kaming dokumento. Okay? Tapos, ang buto-buto. Ha? Gumagamit ka ng police power, wala ka naman palang dokumento na may ownership ang Republic of the Philippines. Okay? OCT 779 containing an area of 1,111,190,000 square meters more or less was originally owned by, sino raw may-ari nun? Don Guillermo. Almost entire Luzon, Don Guillermo de Ocampo, who sold said land to certain Charlie Carabanya. Okay? So binenta kay Carabanya, si engineer, and who also sold the same land covered by OCT 779 to ang bagong lahing Pilipino. So nakanino nang yung kay Guillermo de Ocampo na dokumento? Nasa bagong lahi na. Pilipino. May karapatan ba siya? Meron na. Kasi nga by DOAS, tatalakayan dito sa ownership right under civil code. Meron siyang right to dispose, right to use, right to possess, and right to fruits. Kung ano man gusto niyang gawin sa lupa niya, dahil nabili niya yan, gawin mo yung gusto mong gawin. Yan, di ba? Right? Then, anong date yung bilihan? Yan, sinabi ko na rin sa inyo. January 15. Yun naman, nakabisado ko pa, di ba? January 15, 2003. Yan yung nasa deed of absolute sale. So, pagka may kopya yung mga nabigyan ng ID na for BLP, kung wala naman, ayusin natin itong mga dokumento bago kayo magtuloy-tuloy sa inyong pagpapaliwanag. No? Magkaroon kayo ng dokumento nito lahat. Pero ito, document na kasi ito eh. Kukunin nyo na lang kay Bishop Rani yung hard copy kung gusto nyo. Okay. Next. Meron pa? Yan. So nakita nyo magkano bili yan. Nabalik mo na konti sa 475 land million. acquisition. Di ba magkano value? 475 Oh, million. So bayad ba siya? Yes. Nandiyan na yung deed of absolute sale. Mahal na ngayon yan. Actually, nung hawak ko pa yung 4 na cheque ng Metrobank. Puro 75 million. Hindi pa ako nakahawak ng ganun.
Oo, papawakan na lang kita, Cheche. Pahimas, pahimas. Pahimas lang. Nagulat sila. Oo nga, ganyan ninyo. Kasi labanan sa court, hindi namin nilalabas ito sa mga public. Ba't kung may magyayabang? Di ba? Yabangan mo kami sa court, sasagutin ka namin. Ngayon ang pagsagot ko sa ago, natatarante abogado. Di ba? Bakit mo sinabing hindi kami nakarecord sa LRA? Eh wala namang LRA nun ah. GLRO nando doon. So LRA yun, nung time na yun. Di ba? 1913, nakaregister na to. Di ba? Hindi pwede yung sinasabi niyo wala kami sa LRA. Ang LRA yung wala pa. Pero na-acquired na namin ang dokumento. Natuto pa sila. Kaya nga namin, nandun pa sa ano eh, sa Philippine Constitution. Okay? So, yan na yun, no? Ang laki ng pera na yan. At next, it is further certified. Ito, kung tatanungin nila, paano makikita ang dokumento na yan? Anong trace number niya? Tracer. Ayan. Next, di ba? Ito na. O, basahin natin. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. It is further. Kita niyo? Wala pa. Wala. Tama na. Wala naman pa naman. Nabalik. Nababalik. Next, next, Wala next. ang projector. Oh. Next, next. Yan. Yan. Sama. Isa pa. Isa pa, isa pa. Isa pa. Yan. It is further. Sama. Yan. Yan. It Oh, is basa. further It is further certified certified. that the said land The said land was originally registered on the 14th on on the the 14th 14th day day of March March in the year 1913. Ito na. 1913. Di ay na-record ito ha. In registration book of the Office of the Register of Deeds of Bulacan. To be specific, ginto. Volume. Anong volume siya? 88. Volume 88. Page Anong page siya? 239. 239. Anong OCT niya? Certificate 779. Mother Okay? title. At anong degree niya? Pursuant to decree 10139. At sino nag-issue? Yan yung LRA. General Land Registration General Land Office. Registration Office. Record Record. number Anong case number niya? 8511. Case number 8511. Ano ang case number pa? Ano, 84. record niya 8511. Dito case number pa 84. Sa record Tracer ng number Bulacan. 87. Tracer niya 874. So ibig sabihin, with this presentation ng record niya na nakarehistro, malalaman mo may dokumento na hawak si Don Domingo de Ocampo o si Guillermo. O, nagdududa ka, edi pumunta ka doon. Mag-research. O, kami hindi na pupunta kasi may kopya kami. Di ba? Ikaw, nagdududa ka, pumunta ka doon. Ayan, dali mo ito record namin. Di ba? Yan. With original plan. Ano yung ginamit na original? Survey OSP 2-4509. Approved on, ayan, yung ating pong location plan ay 1911 pa yan. Huwag magyayabang yung may bagong location plan na sila ay matagal na rin. Ewan ko kung may mas matagal pa sa 1911. Ha? At nagsimula ang pagsasurvey 1909. Nagtapos na 1911. At nung nireview na ng Bureau of Plan, nagtapos ang 3 taong pagsasurvey noong October 23, 1911. Kaya, marirehistro siya sa decree, sa torrents. Dahil may survey na si Don Domingo de Ocampo. Ako niya, di ba? Kasi ganun din sa BLT. Hindi namin kayo re-registro hanggat walang report sa amin ang geodetic engineer. Dahil babayaran namin siya, babayad nyo, babayad sa kanya, punta mo itong lote na ito, kung totoo kanya ito. Masusukat doon, may magre-reklamo, balik ka rito. Hindi kanya yun. Okay? Pero walang umaangal, talagang siya pa nagtuturo. Okay, pasok natin yung degree niya dito sa torrent system. Di ba? So, ganun ang proseso. Kaya hindi ko alam saan nila kinuha yung mga ini-scam daw namin ng torrents. Nangungulekta ng pera at pagkatapos ay hindi na babalik o magpapakita. Saan nyo nakuha yun? Di ba? Kay bagbagan yan. Oo. And sa atin kasi, maliwanag. Papamember ka muna sa co-op.
Ikilalanin ka muna ng co-op. Taga saan ka ba? Ano mo? Nanunumpa ka ba? Talagang diyan ka nakatira. Diba? Alamin namin muna yun. Then, tsaka pa lang tayo mag-uusap sa property mo. Property mo, panibagong tanong. Nasaan dokumento nito na ikaw ang nagpo-possess ng property na to? Baka sa kapitbahay mo to, ikaw lang ang nag-register pa, ipangalan sa'yo. Ayan nga eh. Di ba? Kaya So, nakakaproblema. sasabihin yung totoo. Pag hindi niya sinabi totoo at hindi siya makasagot, okay. Dahil hindi ka makasagot, umuwi ka muna sa barangay nyo, kumuha ka ng proof of residency na ikaw ay nakatira dyan. Kung hindi, isa ka lang grabber, scammer, at mga loko-loko na nagpunta dito sa opisina. Kaya palalayasin ka namin sa office. Bishop, paano kung hindi ka mapayagan na mabigyan ng barangay indigency? Ba, may problema ka doon. Bakit hindi ka pinapayagan? Kasi karamihan kasabot sa barangay yung... May problema yun. Kuha ka na lang kay... Oo. Birth Hindi certificate tayo niya. mabigyan ng Hindi. barangay indigency. Hindi, ang mahalaga naman doon, kung napatunayan na ng dokumento mo na ikaw talaga yan, nandyan. So, kasi last resort na yung proof of residency. Kung may duda na kami sa papel mo. Pahihiritin na namin si Chairman. Taka Chairman, tingnan nga natin kung talagang doon ka nakatira. Wala. Pero kung talagang may valid, ano ka na doon, address, at kumpletong ikaw ang naka-state doon, adi, kakamada na natin yung dokumento. Ayan. Yes, Sibot. Okay lang ba, Bishop, yung ano? Kasi pag minsan kasi, sa barangay ayaw magbigay. Pero may kung sila ng bill na malinaw, ganun. Oh. Yun nga yung magiging usapan nyo doon sa office. Kasi ang nagsasabi niyan, meron pa bang proof? Yung mga staff na doon. Oh. Ano pang proof na sa'yo yan? Ang sabi mo, ako nagbabayad ng ilaw niya. Ako nagbabayad ng tubig. Anong pangalan? Sa kapitbahay ko. O hindi sa'yo yan. Kailangan. Sa'yo yung pangalan. May issue kasi dito sa Bakit sa kapitbahay mo yung titulo? Diba? Dito So, sa... ganun kahigpit yun. Hindi yung basta tanggap ng tanggap doon sa opisina. Ngayon, may tanggap ng tanggap. Ngayon, pagtapos ko rito, mag-uusap na kami ni Ma, yung lahat ng mga overlapping dito sa Baguio ay pag-uusapan na namin. Okay, yun, maganda yun. Oo. Maganda yun. Kasi ang dami nag-overlap dito eh. Hindi naman sinasabing totoo. Bakit kasi papayagan na mag-overlap eh? Hindi kasi si Ma'am, bago si Ma'am eh. Ha? Tapos yung nag-register pa noong pa ni Chairman Alvin. Hindi nila i-upload yung... Kaya si sa Ma'am, office. receive lang na receive. Basta dumating ka doon, sige, torrents yan. May pambayad ba? Opo, okay, torrents yan. Yun. Yun Yun nga ang problema eh. Kaya nga tayo rito, nag-uusap na. Hindi nag-verify. Diba? Kaya i-verify nyo, kung may duda doon sa tinutuloy sa property, bigyan nyo kami na report. Kaya nga Para may, makarating din sa opisina, hindi pwede yan. Meron di ba kaya nga resistance. may ano, Kaya nga tayo sa... tribes dapat yung Yeah. trabaho ng Oo. regional. Ito, magiging committee tayo once na kayo ay na-issue ka ng Certificate of Competency. Okay? Committee ng Torrent System Law in Cordillera. Ay ba, Rasmin? Kailangan yung